pag naka-base ka sa law kasi yun yung master mo. Mhm. So, ay doon yung pansukat mo sa iba. He has enabled us to be ministers of His new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Okay. Thank you very much sa pagbasa po. So ito ay bali introduction sa topic natin ngayon na superiority of the new covenant ano. Hindi pa talaga niya dinidiscuss yung covenant kundi binibigyan niya yung context ng discussion niya dito sa 2 Corinthians 3. Ano ba yung context dito? Ang context dito ay merong mga tao sa Corinto na kumu-question sa ministry ni na Pablo. Parang may nagsasabi, may kumukontra sa kanila, di parang kinu-question kung talagang galing sila sa Diyos o ano. Pero sinasabi niya, wala naman kaming ibang patunay, wala naman kaming ibang letter of commendation, kundi kayo. Kayong mga Korinto, kayo yung aming letter of recommendation. Kayo ang patunay na galing kami sa Diyos. Ano bang nangyari sa buhay ninyo? Hindi ba nabago yung buhay ninyo dati, masasama ang ginagawa ninyo, pero ngayon, nasa kabutihan na kayo. Kaya kayo yung letter of recommendation namin. Kayo ang patunay na kami mga ministro ng New Covenant. Okay? And dito po, merong tawag dito, merong maliit na note kung ano talaga yung New Covenant na yon, yung verse 6. Sabi dito, He has made us ministers of the New Covenant, not of the letter. So yung New Covenant daw ay hindi siya sa letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ngayon, ito yung unang challenge natin. Intindihin natin, ano bang ibig sabihin nito? Na yung New Covenant is not of the letter, but it is of the Spirit. Sapagkat yung letter pumapatay, pero yung Spirit nagbibigay ng buhay. Anong ibig sabihin nun? Ano sa palagay ninyo? May idea ka dito, Mio? Sa Old Testament kasi 'di ba pagka pag law ka naka-depend, para kang nang susukat. Mhm. Tapos pag nagmali, para ikaw yung yung judge eh. Tapos 'di ba sa Old Testament, pag na-break mo yung mga law, ang karampatang parusa nun, 'di ba, binabato, binapatay. So, although yung law naman is it's a rule for a way of us to to do good, like yung sa panahon din natin na gano'n naman talaga yung purpose nun. Pero yung di ba yung spirit nga nun is to show our sinfulness. Hindi naman talaga siya na ayun yung nakakapagbanal sa atin. Di ba ang purpose Yung ng law. law is to just show our sinfulness, yung human nature Yes. natin. Oo. So, Yun ang sinasabi ng Romans 3:20. ang masabi ko na lang siguro yung nangyari sa akin. Na Okay, nung sige. una, Kwento mo. nung naka-base ako lagi sa law, nung hindi ko pa ito naintindihan na pag naka-base ka sa law kasi yun yung master mo. So, Mhm. ay doon yung pansukat mo sa iba. Aha, Pero yeah. pagka di ba nung dumating na yung New Covenant, nung kay Christ na, doon na yung sinusunod natin. Siya na yung master natin. So, nandun yung pagkakaalam natin na we are lawbreakers. Na hindi na natin yung pinapangsukat, nagiging na tayo, nagiging kung ano na yung fruit of the Spirit, yun na lang yung tinitingnan ko ngayon. Kumbaga, may knowledge na ako doon. Hindi na ako doon yung babalik doon. Kumbaga, nasa loob ko na yun. Tapos si Christ na yung kaya nga yung, di ba, love is yung above all. Yun na yung tinitingnan ko, hindi na yung binrake mo ba to, tapos susukatin ko yung iba na pag hindi ginawa yung standards ko,
Kasi di ba yung law is yung standard is condemnation yung binibigay ko sa kanila. Parang nag-pass ako sa from that state. Pero maganda yung sinabi mo yung difference talaga ng Old Covenant at saka New Covenant. Maganda po yan. Na yung Old Covenant ay nakabatay sa law. Ibig sabihin, yung way to holiness is the law. Yun ang sinasabi doon ni Pablo na under law eh. Pero sa namatay na tayo dyan. Namatay na tayo sa under law. Hindi na tayo under law, but we are now under grace. At yun naman yung New Covenant. Sa New Covenant, hindi po ibig sabihin na wala na yung law. Nandiyan pa rin yung law, but hindi yun ang way ng holiness. Hindi yun ang pamamaraan na maging holy tayo. In the New Covenant, there is law, but that is not the way to holiness. And agree ako sa sinabi mo lahat na dati yung buhay. Ako rin, ganun din ako dati. Old Covenant din ako dati. Na yung way to holiness ko is obedience to the law. At kagaya nga sinabi mo, ginagamit ko rin yun sa ibang tao. Pinangahatol ko sa ibang tao yung law. Ba't hindi mo sinusunod to? Ito ang way to holiness eh. So ngayon, iba na iba na yung paraan ng pagtingin na sa ibang tao. Sabi mo nga may love na. Kasi spirit na. Thank you very much Character for na that pala. point. Tapos normal. Ano na Yun na yun? pala yung way. Sa character na po pala. Sa result na nung Holy Spirit na working in your heart pag na-circumcise ka na. Yes. Okay, thank you po.